Matindi po talaga ang presidente natin, mga kaistorya, no? Mapapaisip ka na lang eh. Paano niya ito nagagawa ang mga ganitong klase po ng bagay, kagaya po ngayon. Isipin po ninyo, ang Amerika po ay magbibigay ng 13.8 billion pesos sa Pilipinas. Take note, bigay po yan. Hindi po yan loan. Hindi rin po yan ODA. Bigay as in literal na bigay. Gaano kahalaking halaga yan, mga kaistorya, no? At hindi pa yan ha, ang Japan mag-i-invest din po sa Pilipinas ng panibagong 4 billion pesos. Investment po yan, mga kaistorya. Ibig sabihin, pera na papasok sa Pilipinas, hindi po yan utang, hindi po yan loan. Paano kaya nagagawa ni PBBM na mapaamo ang mga superpower countries? Kagaya nitong nangyayari na ito ngayon. Alam nyo, palagay ko lang kung si VP Sara ang presidente ngayon, ang Amerika baka hindi magbigay ng ganyang kalaking halaga sa Pilipinas dahil alam naman ng Amerika na pro-China ang mga Duterte. Nako, ito pang balita. Napakaganda, mga kaistorya. Magkasabay na tumaas ang approval rating po ni na PBBM at Speaker Martin Romualdez. Magagalit na naman ito ang mga DDS. Ayaw nila ng ganyang mga klase ng mga balita, mga kaistorya. Huwag na nating patagalin pa. I-share ko po sa inyo, mga kaistorya, ang ating pong mga references. Pero, kaunting announcement lamang muna tungkol po sa pagkaka-appoint ni Mayor Magalong bilang special advisor po, mga kaistorya, sa Independent Commission for Infrastructure, ay meron pa rin pong bakanteng posisyon. Wala pa pong ini-announce si PBBM na magiging head o chairman ng Independent Commission na yan. Kaya wag muna po kayong mag-alala, mga kaistorya. Anyway, itong si Mayor Magalong, kilala itong kalyado ng mga Duterte. Bakit kaya kinalabit ni PBBM at isinama dyan sa Independent Commission na yan? Ay di ba't nananawagan siyang isama ninyo ako dyan sa Independent Commission na yan? Hindi kaya ilalaglag na niya ang former President Duterte. Traidoran na kaya, mga kaistorya? Kasi maraming nalalaman itong si Mayor Magalong sa corruption dyan sa infrastructure na yan. Ang iimbestigahan pa naman ng Independent Commission, mga kaistorya, ay infrastructure ng DPWH sa nakalipas na 10 taon. Tatamaan ang nakaraang administrasyon. Di po ba, mga kaistorya? Okay, dito na tayo sa sinasabi kong balita sa inyo na napakaganda. Pakishare naman po. Kailangan malaman ito ng ating mga kababayan, no? US to give Philippines 13.8 billion pesos aid for public health challenges. Bawing-bawi na tayo doon sa 19% tarifa na iniiyakan ng mga DDS. Isipin ninyo, bigay ito Kumbaga, nagpapakalugi na dito, mga kaistorya, ang Amerika Ito po ang online news article ni ABS-CBN tungkol po dyan. Ayan yung title Balita ay September 12. Ang sabi, the US government on Friday announced its plan to give the Philippines 13.8 billion pesos to help strengthen health management services and response to diseases. In a release, the U.S. Department of State said that the Trump administration was allocating $250 million in new aid to Manila to help address pressing public health challenges. The funding seeks to strengthen both countries' commitment to control and prevent tuberculosis, improve child health and nutrition, and enhance mental health services. Ibig sabihin, concerned din po, mga kaistorya, ang Amerika sa sektor ng kalusugan dito sa Pilipinas. This funding underscore the United States' unwavering commitment to the health and well-being of the Filipino people and demonstrate our long-term partnership in addressing shared challenges, said U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. The U.S. Embassy Foreign Assistance Section will manage the project,
or programs that were identified as key priorities, such as initiatives in supply chain management, data and information systems, and laboratory strengthening. The move follows the 3 billion pesos in foreign aid that Washington announced after U.S. President Donald Trump met Philippine President Ferdinand Marcos Jr. at the White House in July, which was its first announcement of fund assistance for any country following a U.S. aid closure and winding down other assistance program. Ibig sabihin mga kaistorya, di ba may naunang 3 billion pesos? No. Kung idadagdag pa ang 13.8 billion pesos, aabot na nasa 17 billion pesos ang perang tulong bigay ng Amerika sa Pilipinas. Sige. Kung tayo'y nag-pro-China, kung kumiling tayo sa China, kailan ba tayo binigyan ng China? Nang ganyan kalaking halagang pera? Wala. Wala mga kaistorya. Amerika lang ang gumagawa po niyan sa atin. Pagkatapos yung mga pro-China dyan, galit na galit sa Amerika. Tanggapin man nila o aminin man nila o hindi mga kaistorya, yung perang yan na bigay ng Amerika sa Pilipinas, kahit mga DDS, makikinabang po dyan. Ay totoo yun mga kaistorya. Ayaw nila lang nilang tanggapin yan kasi mapapahiya po sila eh. Ito pa, Japan's Nambu to invest 4 billion pesos in Philippine retirement facilities. Tinan mga superpower countries yan. Talagang concern na concern sila sa Pilipinas, no? Mahal na mahal nila ang Pilipinas. Ano ho, mga kaistorya? Japanese wellness company Nambu Corporation Limited, a recognized leader in senior care and assisted living services in Japan, has committed to invest 4 billion pesos to develop a network of 10 Japanese-style retirement and wellness centers across the Philippines. Salamat Amerika, Salamat Japan. The project, supported by the Create More Act that broadened local incentives to help attract foreign investments, aims to train Filipino caregivers to meet Japanese standards. Nambu plans to open, asa na yun? Its first facility in Lapu-Lapu City, Cebu. So tuloy na ano ho. The Department of Trade and Industry welcomed the new investment discussing during a meeting with Nambu's top officials on September 11 in Japan. Salamat naman, ang gagaling naman ang mga balita na ito mga kaistorya. Nakaka-proud, no? Nakaka-uplift ng spirit pagka ganyan mga kaistorya. Kahit may mga nababalitaan kang hindi magandang nangyayari sa Pilipinas, nabubuhayan tayo ng pag-asa at lumalakas ang loob natin. This project is more than an investment. It is a partnership for dignity, wellness, and opportunity for our people. By combining Japanese expertise in elder care with our natural advantages, warm climate, hospitable culture, and a skilled workforce, we can make the Philippines a second home for Japanese and global retirees. Salamat po talaga. Maraming salamat po talaga. Dagdagan pa natin ang good news. PBBM, mas mataas approval rating. Romualdez, mga gabinete, damay. Nako, ngaw ang mga DDS niyan, masakit sa kanila yan eh. Masakit po sa pakiramdam nila yan, mga kaistorya. September 12, 2025, ang balita po na yan. Patuloy ang matatag at malawak na tiwala ng publiko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itong makapagtala ng 72% trust rating. Habang si PBBM at si Speaker, patuloy na tumataas ang rating. Si VP Sara, patuloy naman pong bumabagsak ang rating. Tumaas ng 2 puntos at 70% approval rating na nagbigay ng index at governance score na 71%. Ipinaliwanag ni Dr. Paul Martinez, Global Affairs Analyst at Executive Director of RPMD Foundation Incorporated, na ang IOG ay bagong sukatan ng ipinakilala ng RPMD upang pagsamahin ang trust at approval ratings. Nagbibigay ito ng mas malinaw na larawan kung paano sinusukat ng taong bayan ang kredibilidad at pagganap ng kanilang mga lider. Samantala, nagtala si Vice President Sara Duterte ng 57% IOG, 58% trust at 56% approval. Bahagyang bumaba mula sa nakaraang survey. Senate President, hindi na siya Senate President ngayon, no? Siya ngayon ay kasi September 12 pa po ito eh. Siya ngayon ay downgrade na. Isipin niyo from Senate President ngayon, karaniwan na lang
senador, no? Lumabas naman sa survey na si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay may malakas na pag-angat sa tiwala ng publiko. Nakakuha siya ng 62% trust rating, tumaas ng 2 puntos at 65 approval rating, nadagdagan ng 3 puntos na nagtulak sa kanyang IOG score sa 63.5%. Ipinapakita nito na lalong tumitibay ang kanyang presensya at impluwensya bilang pinuno ng mababang kapulungan at patunay na kanyang lumalalim na koneksyon sa sambayanan. Hindi lamang ang mga pangunahing opisyal ang sinuri sa survey, kasama na rin dito ang mga miyembro ng gabinete kung saan nanguna si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ng DSWD na may 90.5% IOG, trust 89% approval, 92%. Tied sa ikalawang pwesto sina Budget Secretary Amena Pangandaman ng DBM na may 88%, trust 86%, approval 90%, at Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ng DOT na may 87%, trust 85%, approval 89%. Pumangatlo, si Education Secretary Sonny Angara ng DepEd na may 84%, trust 83%, approval 85%. Sinundan naman ni Finance Secretary Ralph Recto ng DOF na may 82.5%, trust 82%, approval 83%. At Defense Secretary Gilberto Teodoro ng DND na may 80%, trust 80%, approval 80%. Ang survey ay inianunsyo sa isang press briefing sa Bonifacio Global City kung saan sinabi ni Dr. Martinez na ang pinakabagong resulta ng Boses ng Bayan Nationwide Survey para sa third quarter ng 2025 na isinagawa nitong Setyembre 5 hanggang 10. Yun, sarap naman mga kaistorya ng mga balita na ito. Dagdag pa sa magandang balita mga kaistorya, nagbabalik na po ang love bus na pinasikat ni Madam Imelda Marcos noong kanilang panahon. Nagbabalik na po sa Metro Manila. Yang nakikita ninyo na yun mismo mga kaistorya, yan yung pinasinayaan ni PBBM at saka po ni First Lady kanina lamang po sa mismong kaarawan po ng minamahal nating Presidente BBM. Kung nakikita ninyo mga kaistorya, ba si Senator Win Gatchalian ay present din pala. Ayan na si PBBM. Kasunod po mga kaistorya si First Lady Liza Marcos. Nandyan po mga kaistorya si Secretary Rex Gatchalian. At nandyan din kung hindi ako nagkakamali mga anak ni PBBM. Opo, present nga mga kaistorya. Ang mga barakong anak ni Presidente BBM. Libreng sakay po yan, mga kaistorya, salamat naman. Ay pagkagaganda talaga ng balita na ito, mga kaistorya. Ang sabi dito, watch riding the love bus. President Ferdinand Marcos and First Lady Liza Araneta Marcos arrive here at the Valenzuela Gateway Complex Terminal for the launching of the iconic bus in Metro Manila on Saturday. Yon, salamat. Ngayon, toinks, si Senator Amy Marcos binati ang presidente natin sa kanyang kaarawan. Ika-68 kaarawan, naragsak, panagkasangay mo, bunget. Nilalagnat po ba kayo, Senator Amy? Anong ibig sabihin nito? Paki-comment nga po mga kaistorya sa mga kaistorya nating sulit dyan po na mga Ilocano. Paki-comment nga, paki-translate nga po mga kaistorya sa Tagalog. Maging si Toby Chanko, naghihimala ka ba, Toby? Ano ba? Nangano ka ba, Toby Chanko? Happy birthday po, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Really? Binawi mo talaga? Sa mga pinagsasasabi mo, na indirectly, ang ina-atake mo na si Presidente BBM. Really? Nakuha mo pang batiin si Presidente BBM. Diba? Mga kaistorya, napaka-ironic naman ni Senator Amy at saka po ni Congressman Toby. Napaka-ironic naman po yata ng ninyo. Hindi na namin ini-expect yan eh. Yan po mga kaistorya ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like. Sa mga bagong viewers natin, kung nagustuhan ninyo ang ating content, ay ini-invite ko kayo na mag-subscribe po dito sa aking YouTube channel na Juan Historiador. Maraming salamat sa inyong lahat.
Mabuhay po kayong mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Shoutout po sa inyo. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Well, maraming salamat po sa mga sulit kaistorya natin na laging nakasuporta sa inyong lingkod. Walang sawa. Lagi pong nag-aabang, nanonood, nakikinig, nagla-like at nag-share sa atin pong mga contents. Sa susunod po ulit, mga kaistorya. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.